Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong bahagi kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, nung oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. So, itong topic natin ngayon, ah, ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng Marcos Jr. at Romualdez, ano? Anong tinutukoy ko? Ang tungkol sa Chacha. Pag hindi nila ito tinigil, ito ang kanilang magiging pinakamalaking pagkakamali. Ito ang kanilang magiging Waterloo. Ha? Akala daw ni Servan EF 70 na ako. Yan. Ano sa tingin niyo, mga kabunyog? Ano to eh? Sisirain ni Romualdez at ni Marcos Jr. ang momentum nila eh. Yung away nila sa Duterte, kahit papano, yun sanang pagtapyas ng confidential funds ni Sara, yung suspende ng Isimenay, at ang posible pang pag-revoke ng prangkesa nito, yung pagiging bukas na napapasukin ng ICC. So, ano to eh, iba tong mga policies na ito ni Marcos. Tayo nga, sinasaluduhan natin ang administrasyon sa mga ginagawang yan. Tapos ngayon, bigla, isusulong nila ang Chacha, kung ano-anong paraan na ginagamit para lang maisulong yung Chacha. Talagang pinapagalaw ang pera. Ayun, inireveal na, ibinulgar na ni Congressman Ed Silagman sa Bicol na nagkakabigayan ng 100 pesos kada butante. Miniting ang mga mayors, ng mga kongresista, at ang parehong ginagawa ay sinusulong na rin sa Quezon City, sa Zamboanga, at sa maraming lugar ng bansa. Ang mga mayors ay pinapangakuan ng 20 million na halaga ng proyekto basta't isusulong ang Chacha. Tapos biglang lumabas yung TV ads kahapon na napakalaki ng ginastos sa nasabing TV ads. Baka kahit pa may umami ng grupo, yung law office ng ano ba yun? Gana Abisado, JAA hindi ko alam yung isang ano eh. So, itong mga nangyayaring ito sa Chacha, tapos garapalan na ngayong sinusulong itong Chacha na to. Ngayon, lahat halos kumukontra sa sinusulong na Chacha. Pati tuloy ang kampo ng Duterte, makikita nyo, yung mga DDS, tudo atake ngayon kay Marcos Jr. at kay Romualdez dito sa anong ito. So yan, ito ang kanilang magiging Waterloo. Kaya itong si Marcos Jr., dapat ipatigil niya yan sa kanyang pinsan. Huwag siyang susunod sa lahat ng sinasabi ni Romualdez. Kasi ang iniisip kasi dito ni Romualdez, nag-i-ambisyoso na kasi itong si Romualdez, ang iniisip niya, dapat pagkatapos ng kanyang pinsan na si Marcos Jr., siya naman ang hahawak ng gobyerno. Ang problema niya, hindi siya magiging presidente ng Pilipinas kasi mas malakas pa si Latulfo at saka si Sara kaysa sa kanya. Ang layo-layo niya kay Latulfo at Sara kung sa survey ang pagbibasean. Mas malapit pang ang kalaban nila Tulfo at nila Sara, si Leni Robredo, kaysa kay Romualdez. Ngayon, siguro na-analyze ni Romualdez yan, ang tsansa niya lang talagang maging leader ng bansa na hindi lang speaker, yung pinakamataas na posisyon, head of government, kung ang buboto sa kanya ay mga kapwa niya, mga politiko. Yan ang problema ni Romualdez. Kumbaga, mas malakas pa sa kanya si Tulfo, pumapangalawa si Sara kung based sa survey. Kaya alam ni Romualdez, kung presidential elections, hindi siya lalaban. O kung lumaban man siya, nakikita niya, siguradong talo na. Kaya ang naisip ni Romualdez, ang paraan lang talaga, palitan ang sistema ng gobyerno. Maging prime minister, parliamentary. Kasi sa parliamentary form of government, ang buboto ay ang mga kapwa niya mambabatas, mga members of parliament.
ang ibuboto ng tao, members of parliament o miyembro ng parlamento. Hindi na tatawaging congressman o House of Representatives. Tatawagin na yung members of parliament. Itong mga members of parliament, sila yung pipili ng prime minister na magiging pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Yan. Kapag ganyan, mauupo yan si Romualdez. At yan yung gusto niyang maniubra. So ang problema nila dyan, paano? Paano yan babaguhin ang sistema ng gobyerno? Yan na yung tiyatsa. Kaya lang, sa sobrang kagarapalan, hindi naman nila, ito naman ang problema nila. Paano naman ngayon mababago ang konstitusyon kung ayaw ng Senado? O wala. Kaya ang paraan na naisip, mag-People's Initiative. Yung People's Initiative, ang sabi doon, sa People's Initiative mga kabunyog, ang sabi ganito, magko-convene ang House of Representatives at saka Senate bilang Constituent Assembly. Kung magpapatawag, either ang Speaker of the House or the Senate President. Or hindi end. Ibig sabihin, para matipon mo yung Kongreso, yung House of Representatives at saka Senate, para mag-propose ng amendment sa Constitution, hindi kinakailangan na mag-agree ang Senate at ang House. Kasi doon sa proposed amendment, itong pinapapirmahan ngayon, kung nakalagay doon, the Speaker or the Senate President. O, di ba ang galing? Hindi the Speaker and the Senate President. Hindi. Kahit ayaw ng Senate President magpatawag ng Constituent Assembly, pwede. Kahit yung Speaker lang ng Kamara pwede kasi the Speaker or the Senate President may call for a Constituent Assembly. Nakuha niyo mga kabunyog. Matindi rin tong ginagawa nila Romualdez. Ang pinapapirmahan nila, ganito lang ang nakalagay . The Senate, the Speaker, or the Senate President may call for a Constituent Assembly. So, ibig sabihin, kung gustong magkaroon ng amendment sa Constitution, ang pwedeng gumawa ng amendment, pwedeng ang Kongreso. Ibig sabihin, Kamara, House of Senate. Kung tanong, sinong magpapatawag? Kailangan bang mag-agree ang Senate President at ang Speaker? No! Kasi ang sabi, the Speaker or the Senate President. So, kung gusto ng Speaker magpatawag ng Constituent Assembly, ayaw ng Senate President, walang magagawa kasi ang nakalagay, or. At paano magbubutuhan? 3/4 ang botong kailangan. Kaya lang ang 3/4, yung 24 senador idadagdag sa 350 na kongresista. Saka kukunin ang 3/4. Sigurado nang makukuha ang 3/4. Kasi 24 senators, idadagdag mo sa 315, di ilan lang yan? Ilan lang yan? 300, ilan lang ba yan? 300, ilan lang ba yan? 315 plus 24. 315 plus 24, di 339 ba yan? Yun? Doon ibibase yung 3/4 majority. Makukuha yan. Kaya, paano gagawin? Ang pagboto, jointly, hindi hiwalay. Kaya lang, paano mo gagawin yan? Ang ginawa nila, nag-petition signing ngayon, perma. Pagka nabago na yung konstitusyon, magpapatawag na ng Constituent Assembly. Kaya lang, galit ngayon ng lahat. Kahit yung kampo ni Duterte, sinasakayan ngayon ng isyung to. Kasi ito na yung kahinaan ni Romualdez sa ni Marcos Jr. Dito inaaraw-araw nila ito. Tayo naman, kinukomentaryuhan natin yung tiyatsa na yan, linalabanan natin yan, hindi dahil kakampi natin ng Duterte, hindi yon. Hindi tayo sasama sa Duterte dyan. Linalabanan natin yung tiyatsa dahil mali yan. Hindi dahil kampi tayo sa Duterte, hindi. Matindi ito, mga kabunyog. Kaya lang, ang problema dito, si Marcos Jr. mukhang napapaikot ni Romualdez. Dapat si Marcos Jr., niya siya dyan, kontrahin niya yan.
Kasi pag hindi nila kinontra yan, ito ang kanilang magiging pinakamalaking pagkakamali. Ito. Ito ang pinakamalaking pagkakamali nila. Ano yan eh? Lahat halos ngayon nagsasalita kontra sa Chacha. Kahit si Tito Soto, ibang grupo yun ha. Si Tito Soto, hindi yan Duterte, hindi yan Arroyo. Ano yan eh? NPC yan eh. Nationalist People's Coalition. Ang NPC, ang mga senador na kakampi niyan, sila Loren Legarda, Chis Escudero, Grace Poe, Lito Lapid, Win Gatchalian, mga ano yan eh, mga NPC senators yan. Hindi yan Duterte, hindi rin yan Sulid Marcos. Pero ngayon, narinig ko o napanood ko yung interview kay Soto, sabi niya kami sa NPC, hindi namin suportado yan. Hindi namin suportado yung Chacha na yan. Pati Liberal Party, kontra sa Chacha. O, napaka-aktibo ni Lagman ngayon sa pag-expose niyan. O, pati sila Jingo Estrada, nagbuses na ayaw nila dyan sa Chacha na yan. So, ibig sabihin, lahat halos kontra sa Chacha. Siyempre, sasakayan niya ng Duterte. Mali eh. Mali itong ginagawa nila Marcos at nila Romualdez eh. Kung dati, sa ginagawa nila Marcos at Romualdez, nagkakaisa yung mamamayan, sinusuportahan sila laban kay Duterte dahil dun sa pagtapyas ng confidential funds ni Sara, dahil dun sa pagpapapasok na sa ICC, dahil dyan sa pag-suspend ng SMNI, ang mga tao ay nasa likod ng suporta sa kanila. Tapos ngayon, bigla nilang babalik ta rin, ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Ha? Yan ang problema nila. Ano dito? Ano to? Wala eh. Sirang-sira dito si Romualdez sa issue na to. Damay dito si Marcos Jr. Ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Ha? Ang ano eh, mali ito. Hindi nila ito hindi nila ito sa totoo lang, masisira sila dito ng todo. Kaya nga ang ginagawa ngayon ng grupo ni ang ginagawa ngayon ng grupo nila Inday Sara, ni Digong, yan, kita nyo, si Roque, araw-araw, yun ang topic. Si Panelo, yung tungkol dito sa Chacha. Sila Eric Sele, sila Badoy, inaatake itong Chacha na to. Oh, pati nga si Amy Marcos, kapatid na yan ng presidente. Tinitira, sabi niya, sino ba ang ambisyosong nasa likod nito? Oh, alam niya naman na pinsan niya ang nasa likod niya. Kaya ito mga kabunyog, parang ang mangyayari dito, lahat ng pwersa lalaban dito sa Chacha na to. Mahihiwalay dito eh, ma-isolate. Ma-isolate sa mamamayan ang Marcos at Romualdez. Sinasayang nila yung dati na sana nilang magagandang ginagawa. Oh, dati ang issue sa kanila corruption eh. Pero kahit papano, yun sanang ginawa nila kay Sara na tinapyasan ng confidential funds, yun sanang stand sa China, na dumidistansya sa China, at yung pagpapapasok sa ICC, yung ginagawa sa SMNI na nilalabanan ang mga fake news nito, red tagging, disinformation, okay na sana yun. Kaya lang ngayon, anong nangyayari na? Sa ginagawang ito ni Romualdez, masisira dito, damay dito si Marcos Jr. Kaya nagwa-warning na si Amy sa kapatid niya. Nagwa-warning, huwag mong suportahan ang Chacha na yan. Ang problema, kung nakaplano na talaga nila yan, kung planado na yan ni Lisa Araneta at saka ni Romualdez walang magagawa dyan si Marcos Jr. Weak leader yan eh. Susunod yan kung ano ang plano nila Romualdez at ni Lisa Araneta. Ito kasing si Martin Romualdez, ang tingin niya, kaya niya nang kontrolin lahat eh. Oh, kasi hawak niya lahat ng kongresista. Tapos napakaraming pera nila. Talagang yung pera ng bayan, kinamada na nila para dito sa Chachang ito. So yan ang problema dito. Pag itong si Marcos Jr. sumunod ng sumunod sa pinsan niyang si Martin Romualdez, wala. Bagsak sila dito. Imagine niyo, ang hirap ng buhay ng tao,
O kahit nga survey ng Pulse Asia, nung tinanong ang mga tao, ano ba sa tingin nyo ang pinakamalaking issue na dapat iprioridad ng gobyerno? O ang sagot ng mga tao, inflation. Ibig sabihin, umaalma na ang tao sa mahal na presyo ng mga bilihin. Napakababa ng sahod, walang trabaho, yan ang issue. Hindi tsa-tsa. Tapos biglang tsa-tsa ang dadalhin nila Romualdez at Marcos, ay wala. Talagang nag-i-invite sila ng disaster. Oh, di ba mga kabunyog? Tama ka, kabunyog Ronilo German. Mga gahaman kasi talaga sa kapangyarihan. O, tuloy, sabi ni Abner Rizaga, tama pala si Sara. Tambalos-los talaga itong si Romualdez. Ano to eh? Alam niyo mga kabunyog, ang talagang ano dito, wala talaga tayong maasahan sa mga trapong ito eh. Mag Marcos, mag Duterte, mag Arroyo, mag Romualdez, wala. Talagang mga ano to. Talagang mga bulok na politiko to, mga trapong ito eh. Kaya lang tayo naman sana, naalala nyo naman ako, nung medyo maganda-ganda naman yung ginagawa ng Marcos, tayo naman sumusuporta. Kaya lang biglang pihit na naman eh. Oh, biglang pihit na naman. Ano na naman? Nagpakatrapo na naman ng todo si Romualdez dahil kasi sa pagkagahaman sa pera at kapangyarihan. Oh, tama ka, kabunyog Erwin Varela. Tsa-tsa, hindi yan makakain ng mga Pilipino. Ano na nga eh, kahit na nga yung survey ng Pulse Asia, ang sagot ng tao, gusto nila solusyonan ang inflation. Kasi napakamahal ng presyo ng mga bilihin. Talagang umaalma na. Tapos ngayon, ang pinagkakaabalahan, tsa-tsa, wala. Talagang nag-i-invite ng disaster itong magpinsa na to. Mauulit sila. Katulad ni Era, pupulutin sila sa kangkungan. Oh, katulad ni Gloria, 'di ba? Anong nangyari kay Gloria? Oh. Itong mga ito si Ramos noon nanalong presidente, tinalo si Mitra. Nung manalong presidente, ibininta yung mga ari-arian ng gobyerno. Oh, sirang-sira na naman si Ramos. Sirang-sira si Ramos. Kaya yung kandidato niya na si Divinisya nung tumakbong presidente wala, nilampaso ni Erap. Salamat Dennis Ives hindi kasi nababasa ng buo yung yung pangalan. Sorry. Kay Dennis Ives, salamat sa pag-send ng donations. Ito mga kabunyuga, si Ramos nanalo nung eleksyon ng 1992 laban kay Mitra. Mabango pa noon si Ramos. Tinalo niya si Mitra kahit si Miriam tinalo. Pero nung nakaupo na si Ramos, ibininta yung mga ari-arian ng gobyerno. Ibininta yung Petron. Ibininta yung Philippine Airlines kay Lusyutan. Tapos yung tubig, yung pagdidistribute ng tubig sa Metro Manila, i-privatize. Pinahawakan kay Ayala yung Manila Water. At saka yung Maynilad, Pangilinan. Tapos yung Bonifacio, yung pag-aari ng army na lupa, Port Bonifacio, ibinenta sa Ayala, napakababang halaga. Malamang napakalaki ng commissions ni Ramos sa lahat ng mga bentahan na ito. Kaya ang tawag nga kay Ramos, Benta Boy. Sabayan pa nung Centennial Expo, corruption, kasabwat niya doon si Laurel. Kaya umalis si Ramos, ang baho na ni Ramos noon. Kaya yung kandidato niyang itinaas ang kamay, si Divinisya, talo ni Erap. Si Erap naman, nangako naman, Erap para sa mahirap. Unang taon pa lang, pangalawang taon, ginawang inuman ang Malacanang. Inaabot ng gabi-gabi ang party doon, nagiinuman, nagsusugal. Nabastos ang Malacanang. Ang opisyal na tirahan ng pinakamataas na opisyal ng bansa, nabastos, nabalahura. Sabayan pa ng korupsyon. Hanggang sa garapalan, sako-sakong pera ang dinadala sa kanya dahil sa weteng. Ayan, na-impeach si Erap. Diba? Sumunod naman si Gloria. Nung una si Gloria, mabango pa sa tao.
kasama siya sa pagpapatalsik kay ERAP. Ay pero nung bandang huli, ayun, pumasok na yung Hilugar si Iskandal, no, lumabas na yung NBN-CTE deal, yung fertilizer scam, o yan, matindi na, wala na. Sira na naman si Gloria. Kaya, anong nangyari? Yung kandidato niya sa pagka-presidente na si Gibo Teodoro, talo, nilampaso. Ngayon, ito na naman si Marcos. Nagsisimula pa lang, nagsusulong na naman sila ng tsa-tsa. Ang iniisip na naman nila, manatili sa kapangyarihan. Sila yung humawak ng gobyerno, lampas sa 2028, sila na. Huwag nang ibibigay kay Sara, sila na. O bakit pa nila ibibigay ang kapangyarihan sa mga Duterte at Arroyo? Nandiyan na yung Marcos eh. Kaya ang gagawin nila, sa Romualdez na lang ibibigay dito kay Martin. Ang problema nga, hindi mananalo si Martin sa presidential na eleksyon. So, parliamentary, kailangan ngayon ng tsa-tsa. Pero, ang problema dyan, ang tao, hindi charter change ang hinahanap. Hindi. Ang tao, ang hanap ng tao, pagkain. Hirap na ang tao sa napakataas na presyo ng mga bilihin. Kaya nga, nung survey mismo ng PulseAsia, survey na yan ng PulseAsia, ang sagot ng tao, kung ano yung pinakamalaking issue nila, inflation. O yun. Kaya ekonomiya. Ngayon, problemado ang tao sa ekonomiya. Bigla mo ngayon papasukan ng tsa-tsa. Wala. Talagang nag-i-invite ng disaster ang administrasyong ito. Sino bang advisor nito? Sabagay, ang advisor nila ay si Martin Romualdez mismo sa si Lisa Araneta. Wala, mapapahamak talaga to. Mapapahamak itong gobyernong ito. Anyway, baka mangyari na naman ng baka hindi sila makatapos ng 2028. Pag lumala itong isyung ito. Pero hindi ko ini-endorse yung mga destabilisasyon ni Duterte. Hindi yon. Hindi natin sinusuportan yung mga pakana ni Duterte na yan. Wala yan. Huwag kayong pagpapaloko-loko dyan kay Duterte. Tayo ang totoong oposisyon. Hindi sila digong. Tayo yung nagdadala ng totoong interes ng bayan. Kaya kapag isinulong ito ni Marcos Jr. sa sulsol ni Romualdez, ito na ang kanilang katapusan. Kasi gagamitin niya nila Duterteng issue. Gagamitin na yan. Kung ngayon sana bumabango si Romualdez kahit papano, dahan-dahan, dito lalo siyang babaho. Mabaho na nga siya dati. Lalo siya ditong babaho. Si Marcos Jr. naman, pag hindi niya yung pinigilan, lalong maniniwala na ang mga taong weak leader nga si Marcos. O yan ang totoo dyan. Okay. So, wala ang mangyayari dyan. Ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.